Ayun. Anong gusto mo? Pre-selling unit or Arepo unit? Yan yung dalawang pagpipilian mo. So, kung di ka pa mapag-decide, panoorin mo tong video na to and usapan natin yan. Hi guys, good afternoon. So, ngayong araw, i-treat lang. Ayun, no? Okay guys, so magandang hapon. Welcome to Jobs TV. Medyo traffic, mabiyahe tayo pa Manila. Itong video na to ay pag-usapan natin yung pre-selling and Arepo. Yan, madalas din narinig yan. Siyempre yung may mga alam na rito, wow, alam nyo na. Sa mga ngayon pa lang naririnig yun, siyempre marami pa tayong mga kasama natin na hindi pa kumukuha ng bahay, no? Yung bago pa lang sa pagkuha ng bahay. And pag-usapan natin dito, ano ba ang kaibahan ng pre-selling sa Arepo. So ano ba yung mga advantages and disadvantages ng pre-selling sa Arepo unit. So kung naghahanap kayo ng bahay, naghahanap na kayo ng bahay at hindi pa kayo makapag-decide kung Arepo or pre-selling yung kukunin nyo. Ayan, so dito sa video ito, siyempre bibigyan ko kayo ng mga pros and cons ng dalawang klase ng unit. Wow naman! Wow! Wow! And siyempre again, disclaimer lang, siyempre hindi tayo expert dito. Ito lang ay base dun sa experience natin as housing loan consultant. And ilang gusto natin iklaro dito, naalala ko tuloy yung, siguro sa ibang topic na to, naalala ko tuloy yung sabi nung isang client na meron ba kayong rent to own? So ang sabi ko, wala talagang rent to own yung ibig sabihin ng rent to own niya yung lilipat na siya sa bahay, tapos magbabayad na siya ng monthly niya, yung monthly na payment. Tapos so parang habang nagulog siya, yun, nakatira na siya. Parang ganun lang ka simple yung ibig sabihin na ng rent to own. Rent to own talaga, wala talagang rent to own ang rent to own, nagiging rent to own pag nagbigay ka na ng ano tawag dito, alam ko, pag nagbigay ka na ng DP, no, nagbayad ka na ng DP, tapos tapos na yung DP mo, and then pag na-process na yan kay Pag-ibig, magbabayad ka na ng monthly amortization mo. Yun na yung magiging monthly na bayad mo So yung kinuha mo kay Pag-ibig, yun na yung magiging bahay mo. So parang literal na rent to own. So kunyari, nagre-renta ka lang, binabayaran mo na yung monthly amortization mo kay Pag-ibig. Yun yung literal na rent to own. Pero yun, kailangan nyo muna magbayad ng down payment bago kayo maghulog ng monthly amortization. So yun lang gusto nating linawin doon, sa mga naghahanap ng rent to own. Walang ganun, baka magre-rent kayo, no? Pero hindi pa sa inyo yung nire-rentahan nyo. Okay? So siguro sa ibang video pag-usapan natin yung mga rent to own. Pero ngayon, pumasok na sa isipan ko Arepo and pre-selling. So ano ba yung pipiliin nyo ron? Ano yung magandang piliin nyo? Depende yan sa inyo, no? So paliwanag muna natin yung dalawang klase na sinasabi ko. Yung Arepo, or tinatawag na ready for occupancy. Yan, pag narinig, ano po yung Arepo, ready for occupancy? So ito, gawa na yung bahay, no?
Meron ng bahay nakatayo na. Bakit nakatayo na yun? Ito yung isang example. Pwede namang tinayo yun. Tapos itong example parang nakalimutan ko tuloy. May umaharang kasi ditong sasakyan eh. Gustong sumingit eh. Traffic na nga. Ayun. Okay. So yun, nasa na ako. Wala na ako tuloy. Ayun. Okay, ayun. So paliwanag muna natin yung dalawang klase nung unit na yun. So unahin natin yung RFO. So parang narinig nyo yung salitang RFO. Ito yung, ano ba yung RFO? Ready for occupancy. Ano meron doon? So nakatayo na yung bahay. Tapos na yung bahay. And then almost completed na. So ibig sabihin hindi ka na mag-aabang ng construction, no? Tapos na siya eh. Bakit nagkakaroon ng mga RFO? For example, meron yung sa developer na hinahawakan namin, halimbawa merong nagpa-reserve doon, no? And hindi niya na natuloy yung bayad, no? So nag-cancel na siya. Pero siyempre patuloy pa rin ginagawa yung bahay dahil nga kasi kasama siya dun sa mga nakaschedule na gawin. So anong nangyari, nagagawa na yung bahay pero wala pang may-ari nun, no? So nangyari doon, tapos na yung bahay. So kaya tinatawag na RFO pero wala may-ari nun. Okay? So malinaw, ang RFO ay gawa, hindi ka na mag-aabang, mas mabilis siyang lipatan. Pero syempre again, depende pa rin yan sa depende pa rin yan sa iyo, no? Sa budget mo, para matiran mo siya kagad. Okay. Yung pangalawa, yung pre-selling. So ano ba yung pre-selling? Ang pre-selling ay wala pang construction, di pa nagagawa yung bahay. So nilalande pa lang, mapapansin nyo ito lupa pa lang ito. So makikita nyo sa mga ito, pre-selling unit pa po yan. So alam nyo na yung RFO and then pre-selling. So ano mga advantages ng RFO? Una-una, madali siyang mabilis na siyang tirhan. Ayan. And ayun. So syempre ipa-process muna yung mga requirements nyo na dito sa developer namin. Yung RFO nila, pag once na nag-reserve ka, within 4 to 6 months lang pwede nang ma-turn over sa iyo yung unit. Ayan. So hindi siya ganun katagal. Siyempre hindi yung pag binayaran mo na lipat ka na agad, walang ganun. Siyempre may processing pa kay Pag-ibig, no? Magpa-process pa yan ng mga requirements na ipapasa mo, no? And then ayun, so within 4 to 6 months pwede na ma-turn over sa unit. Di ba mabilis lang, halos kalahating taon lang. Sa ibang developer, disclaimer lang, baka akala nyo yung iba inaabot ng 6 to 12 months to 1 year. Pero ayun, so isa yun sa mga advantages ng RFO. Isa pa sa advantages niya, ayun, pwede mo na makita agad yung unit. Sa ibang developer, hinayaan nilang, halimbawa gusto mong bumili ng RFO ng kliyente, yung kapayagan ng developer yung client na pumunta doon sa unit, i-check, makikita mo na kaagad ito yung bahay na titiran mo. So isa pang advantage ng RFO, mas madali kang makakuha ng approval, no, sa Pag-ibig kasi nga tapos na yung bahay. So hindi na kailangan mag-abang ng napakatagal na panahon. Ayan. Okay, pagdating naman sa mga disadvantages ng RFO, ayan, so nabanggit na natin advantages. Yung mga disadvantages naman ng RFO, ito. Siyempre, lipat ka agad eh, no? Tanda eh, lipat ka agad. Pero ang RFO, malaki ang presyo, mahal, no? Kasi nga dahil tapos na yung bahay. Yan ang kaibahan niya talaga kay pre-selling.
advantages, another disadvantages. Limited na yung option. So, kung ano yung natapos, kung ano yung RFO unit, yun na yun. Kung saan nakalocate yun, yun na yun. So, yun na yung magiging kukuhanin mo na unit. Kasi nga, tapos na yung bahay, di ba? So, yun yung isa pang disadvantages. And another disadvantages is kailangan mong mag-cash out. Malinaw sa atin, okay. Ito natin, madalas, RFO, wala pa kayong RFO. Eto, so depende rin sa budget nyo yung RFO eh. Gusto nyo ng RFO, dapat ready kayong mag-cash out. Ang cash out kasi nagdedepende sa developer. Meron silang mga 20% ng total DP ng bahay. Kailangan mong i-cash out. Kailangan mong ibayad mo. Bakit ganun? Ang RFO, dahil kasi nga tapos na yan, no? Mabilis mo na siyang malilipatan. And konti na lang yung buwan na aantahin mo ay pwede na ma-turn over sa'yo. Okay, so sa pre-selling, ano mga advantages and disadvantages? Sa mga advantages, babalik ka rin lang natin yung advantages ng RFO, no? Dito sa pre-selling, dahil lupa pa lang siya, no? Kung kanina mahal, eto, mura nyo siyang makukuha. So, mas mababa ang presyo ng pre-selling kasi nga, pre-selling pa lang and dinidevelop pa lang yung lupa. And pangalawang advantages, mas flexible po yung terms, no? Pwede nyo siyang hulugan. Right now sa developer na hawak namin, pwede kayong maghulog ng monthly DP ng hanggang 4 years, 48 months, pwede rin hanggang 36 months. So mas flexible yung DP kumpara natin kay RFO na pag sinabi nilang 1 year na lang o normally 1 year na lang yung iuhulog mo na monthly DP kasi nga malapit nang matapos, no? So mas malaki po yung iuhulog natin dahil limited na rin po yung terms natin pagdating sa pagbabayad ng monthly DP. Yan, so ano pang advantages? So isa pang advantages, siyempre mas maraming option, no? Dahil lupa pa lang siya, pwede ka pang mamili, no? Doon sa mapa pwede ka pang pumili ng location. Unlike doon sa pre-selling, ito na po yung RFO natin. Isa na lang to, nandito po ito. Ngayon, ano yung mga disadvantages ng pre-selling unit? So unang-una, matagal siya malipatan, no? Matagal pa bago malipatan. Doon sa mga pre-selling unit, ito normal po ito or standard talaga, no? Sa ibang mas matagal pa eh. Sinasabi nila between 2 to 3 years. Yung iba inaabot pa ng 5 years para sa pre-selling. Yung iba naman 4 years. Sa developer na hinawakan namin, between 2 to 3 years po yung pre-selling. So medyo matagal-tagal talaga, pero kung susumahin mo, kung talagang titignan mo, baka magulat ka, napakabilis lang yan. Di mo alam, habang naghuhulog ka, tapos ka na, no? So ganun talaga ang pre-selling. Mas mura siya, kaya lang matagal mo pa siya matitiran, no? Kaya yung madalas na pinupush namin na kumuha ng bahay, syempre yung mga bata pa, yung talagang nagtatrabaho na pero kaya naman kumuha ng bahay. So habang tumatagal, no, bukod sa nakuha nila ng mas mura, umiidad na sila, no, hindi nila mararamdaman na matatapos din yung bahay nila after 2 or 3 years. Meron na silang sariling bahay. Hindi nila mamamalayan yun. So yun yung isa sa mga disadvantages. Pero sa iba, hindi siya disadvantages. Sasabihin nila, okay lang. Kasi
'Di ba? Kaya ka nga ayun naghuhulog para pure future investment mo. So pagdating ng panahon, ngayon wala ka pang bahay, pero after 2 years, 3 years may sarili ka ng bahay. Tapos yun ay hinuhulugan mo, no? And halimbawa 30 years to pay siya kay Pag-ibig. After 30 years na paghuhulog niya, siguro mga ilang taon siya, or let's say 40 o 50, may sarili na siyang bahay, no? And hindi na siya nakikirenta. So, matagal siya talaga, pero sa iba ang disadvantages na yun, okay lang sa kanila yun. Pangalawang disadvantages, dahil pre-selling siya, hindi mo makikita yung unit, no? Sasabihin lang sa'yo ng agent na ayun po yung unit nyo, nasa yun, lupa pa lang. So ang ibibigay sa inyo ay mapa, no? Kung sa mapa nyo, ituturo doon kung saan nakatayo yung mga unit na magugustuhan. So yun talaga ang natural sa pre-selling, no? Lupa pa lang siya, so hindi nyo makikita yung unit. Kaya siya makikita pagtapos na, no? Tapos na yung construction ng unit, sa kanyo lang makikita. Like again sa RFO, babalikan natin, tapos na yung bahay. So ito hindi pa. Okay. Pangatlong disadvantages, ayan, sabi nila, ayan, may cost na ma-delay, may risk na ma-delay. Ang unit talaga may ano yan, may ano tawag dito, may timetable sila ng construction. So pag sinabi na lang after 2 years yan, i-construct na yan, gagawin na po nila yan. Siyempre sila rin po may mga schedule. Kailan nangyari yung hindi nagagawa, no? At hindi kagad natatapos. Let's say for example may bagyo, ayan, bagyo po. So yung bagyo, siyempre sasabihin natin ilang araw lang naman yung bagyo na yun, di ba? So yan po yung isa sa matitignan, bagyo, tapos may nangyaring hindi natin naasahan, no? Na yan, katulad nga yung maulan, no? Yung tuloy-tuloy na pag-ulan, siyempre nade-delay din po yung construction nila. Ay isang halimbawa niyan ng pag-delay ng mga construction, yung nangyari pong pandemic, kung maalala nyo siya, yung pandemic. Dahil nag-pandemic, nagtigil-tigil ng paggagawa, di ba? Tapos marami pang natanggal sa trabaho, hindi kagad natuloy yung paggawa ng bahay. Yung iba nga, pinagbibigyan na ng developer na kahit na hindi mo na maghulog ng matitipid, di ba? Pero ganun talaga, may mga pangyayari pong ganun. Pero yun naman ay syempre ganun pa rin naman po, mata-turn over pa rin ng bahay sa inyo. Yun nga lang, may pagka-delay lang po, and then i-explain naman po yan ng developer. So puro siguro, pero siguro dito sa developer, yun lang yung medyo tumagal, yung pandemic, no? And siguro yung iba pang mga rason na between the developer and the Pag-ibig na lang po yung mga pangyayari yun. Sana naliwanagan po kayo sa kwento natin ngayon. Siyempre isang topic lang to sa real estate, yung pagkuha ng pre-selling unit at RFO. Okay, so I hope nakatulong tong video na to sa inyo, sa mga kukuha pa ng bahay. Kung gusto niyo ng property, siyempre ilalagay ko dyan sa link, no? Pwede nyo kung hanapin, meron kaming property na binibenta dito sa Dasma, Cavite. Oh my God! Wow! Ayan, so townhouse po siya, and pinakamura po ito sa Dasma. And ayun, I hope nakatulong tong video na to. And kung gusto mo ng mga ganitong klase ng video, syempre don't forget to subscribe sa Jobs TV, pa-like na rin, and pa-share na rin para doon sa mga naghahanap pa ng mga bahay. And ayun, so see you next video. Dito lang, bye.